Ayan yung mga anak ni Jerry. Ayan. Para yan, pwede mo ipadala kayo ng Marian. Salamat. Mga kaibigan ko po buti mababait din. Mababait. Ang mga nanay, ikaw ang tatay, Ay, panganay. ikaw ang panganay. Oh, ano? Lakas mo, boss, no? Lakas mo. Lakasan mo. Lalo ka ba? Mama na lang. Sabihin mo. Ako'y bubutihin mo. Oo, sige. Sabihin mo sa papa. Bubutihin mo na lang pag-aaral mo. Para makatapos ka man lang ng ano. Kuha ko ng kurso na maging teacher para matupad ko po ang pangarap ng aking nanay na maging teacher. Ako'y pangarap ng bata siya na hindi niya po natupad dahil hindi po siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Maraming salamat po talaga ng mga tumulong sa nanay at tatay. Ayan lang po ang aming masasabi. Asawa ni Jerry. Parang may kwento ko lang. Mahal ba po siya? Mabait po siya na. Mabait po siya na asawa ko. Saka matyaga po siya. Kahit naman nung nagsama kami, sa Cavite pa kami. Kahit na nasa minyong gutom, hindi siya subusuko. Nasasama pa rin kami. Hindi niya kami iniwan. Nandito kami. Mula nung nandito rin kami, nakadamas lang kami ng gutom, pero mayroong tao, mga taong sa ating yung mga kapitbahay na tumutulong. Yung sa Cavite, hirap. Wala, may magbigay man, may marinig ka pang salita. Dito, wala kang maririnig pa sa may mayabot sila. Bigyan ka. Wala po, mas sabi ko mga tao dito, mabait, walang hindi ko nagkikwenta sa mga bagay na binibigyan niya sa amin na kahit malaking yung mahal, para sa akin mahal din na kung dapat hindi kami pagbigyan, hindi nila ibigay sa amin kasi mahirap lang po kami. Kung nakikita ko dito, walang bali sa kanila, halimbawa gamit, pagkain, pera, bukod sa kalooban ko. Tapos at nabiran po kung makautang kami. Hindi po wala naman yung may nakikita kami na kahit di po kami nakapagbayad, hindi po kami minumura. Yun po naging ano po sa mga tao dito. Kaya kung ipagpalit ang Cavite sa dito, mas okay dito sa, para sa akin na kasi naranasan na naman namin na kung ano ang buhay dito. Sa Cavite dito okay, mas okay. Kahit si Jerry, masasabi na nito, Mama, kung babalik tayo ng Cavite, dito na lang tayo. Kasi mabuti pa dito mga tao. Kahit di pa tayo nila kilala, hindi sila nagdalawang isip tutulong sa atin. Tsaka ano sila, yung ano bang tawag nito, yung
palang kaibigan. Hindi ka bilang, bago ka pa na kilala, ano pa nila. Hindi, bayahin ko pa. Pasensya na, Bisaya kasi ako, kaya hindi mo masyado talaga sa Tagalog. At saka, ano po, nung nagkasakit rin po, ay yung, hindi ko po rin akalain na itong pagdala ko ni Jerry sa ospital, na akala ko pagdating ng hating gabi o gabi, makabalik kami kagad sa bahay. Nung nangyari ngayon, umabot kami ng 3 araw kasi nga po, ano na siya yung namaga po kasi yung lapay niya, yung bituka niya, palalo, saka heart attack siya. Saka komplikasyon na rin kasi nung sila sa kanila, napagtripan siya, nasaksak siya. Malaki po ang hiwa sa tiyan niya, tagusan po dito sa gilid. Ngayon ko lang sa tagal naming pagsasama, ngayon ko lang din nalaman na sinabi ng ate niya, galing Pampanga yan, dumating kahapon. Na ang bituka pala ni Jerry, inugtong na lang sa stroke. Sa tagal-tagal na, ngayon ko lang talaga nalaman na nandito na siya. Sa ganun pala nangyari sa kanya. Tapos, siguro, di na rin talaga niya kaya kasi nung marami ng dextrose nilagay yung blood na siya, low sugar, umabot na ng 90/40 yung blood niya. Kaya lagyan pa siya ng 2 puting pangpataas ng dugo. Bumaba talaga. Tapos po, umiyak siya. Uwi na lang daw kami. Uwi na lang daw siya para magtrabaho, para makakain siya kasi tulog siya. Ilang araw po siya nakakain. Walang tubig kasi bawal na kasi naka-dextrose. Naka-oxygen siya tapos nilagay siya sa naka-ICU kami pagsamantala sa baba. At lagi ko salamat po rin kay ay po nga, sabi ko sa kanya, mamagaling ka para sa mga anak ko natin, kahit hindi na lang ako kasama. Basta sila kasi maliit pa po. Sabi ko maliit na mga ni Lord, kasi yung mga kapitbahay dito, hindi sila pinabayaan, pati kami, lalo na yung mga ano dito sa North Highland na marami pong tumulong na kasi wala na kaming kapira-pira si Nanay Lynn. Salamat rin pa ko Nanay Lynn, Nanay Kiki, yan ang pumunta doon, dala ng pagkain. Tapos nagbanggit rin siya na marami daw mga kasama sa North Highland na tumutulong po. Laking pasalamat ko po. Tsaka yung ko po akalain na ganito talaga ang ugali ng mga tao dito po. Dito ko lang naranasan yung kabaitan ng mga tao po na Salamat na rin. ate. Sunod sa panganay ko nanay. Panganay na wala ko, hindi nila makita. Pwede po yung pamangkin, pwede yung salita. Bagay, hindi ba Oo, pamangkin. May nayan na. Kahit konti lang po, pasalamat lang. Masama. Madami. Ano yun na ayaw. Nahiya. Yes. Pwede po dito, para Ayun pala. Pakilala lang tapos salamat. pakilala na rin po kayo. Hindi. Pamangkin.
Tan sa Cavite. Sa Cavite. Opo, galing pumunta sa Cavite. Ako ay pamangkin ko ni Jerry. Ako po ay andito sa lahat. Ako ay papasalamat po ako sa inyo na tumulong po sa dito ko at saka sa pamilya niya po. Kasi siya na po sa lahat ng nagpapaalam po ng mga. Sa mong kapatid, pwede sasalita po ba? Kapatid daw. Si Kapatid po. babae. Ako kaya rin. Si Kaya? Si Kalin. Kalin. Oh, ayan, dali. Si Kuya Charlie. Ayan, si mga best friend. Mga lagi kausap. Meron pa Oo nga, ito naman. Tapos na naman eh. Uling gabi na naman. Ay, magandang gabi po sa ating lahat. Naging close po sa akin itong mag-anak na to. Mga ilang taon na nakaraan. Last year po nagkaroon kami konting tampuhan. Naayos din po namin, di ba, Ambet? Tapos po, ayun, kung ano po yung may problema, nagsasalita po sila sa akin. Kung ano po yung abot na kaya kong maitutulong. Tumutulong po ako, hindi man pinansyal. Kung ano po yung kaya itulong ng katawan ko, sabi ko nga po, hindi baling tumulong ako. Huwag lang ako magkakasakit. Kasi nga po, nag-high blood ako, may diabetes ako. Huwag lang ako magkakasakit, tutulong po ako ng buong puso. Kaya po, nung tawagan niya ako kahapon hindi ko agad narinig yung tawag dahil naglalaba ako. Yung phone ko nasa loob ng bahay. Tinawagan ako nung isang anak ng Bernardo, sabi nga po, din ang pangalan, sabi sa akin. Ikalim, tumatawag po si Maribel. Kaya, tumawag sa akin. Sabi nga, wala na. Puntahan ko daw siya. At hindi niya alam ang gagawin niya. Sugod po agad ako sa ospital. Iyak nga po ng iyak. Para nga po ako yung may bahay at ako yung sumasagot sa mga interview. Yan talaga po, sabi ko nga nakasal niya ang loob niya. Huwag mo daw siya iiwan. Hindi kita iiwan, nandito lang ako. Sabihin mo lang, kailangan mo ako, katulungan kita. Basta sa abot na kaya ko mag-pinansyal dahil umaasa lang din ako sa padala ng mga anak ko. Ayun po, kung ano meron ako, sinishare ko. Kung sa 10 piso pera ko, nang hiran ng pera, o 5 piso tayo. Yung kung gano'n, hindi ko sila natitiis mong anak. Lalo na itong babae. Dahil nung nakaraang taon namatay yung kapatid ko. Dahil nga duwag ako. Sa kasama ko natutulog sa akin, nagpapasama sa kanya, sinasama ko lang. Mahit na, wala ko yung guni-guni ko. Pinapayagan naman nila ang sumami sa akin sa bahay. Kaya po, basta dyan tulong, doon. Kaya sabi ko, huwag ko daw siya iiwan. Sabi ko, sige, basta kailangan mo po, tawagin mo po. Amen. Salamat po. Kasi masarap po talagang tumulong. Ayun po ba? Oo, sarap tumulong. Lalo kung mayaman ka. Hindi pagtutulong. Yayamanin tayo dito. Pagawa namin ng mabuti, hindi po nasasayang yan. Yes. Sabi nga po ay magtanim tayo ng mabuti, Mabuti. at aanin tayo ng Nang mabuti. mabuti. Mahirap naman kung magtanim ka ng masama, ay aanin ka ng masama. Itanim na po natin yung mabuti sa ating lahat. Yan po, aanin po tayo ng mabuti, hindi man ngayon, hindi man bukas, baka balang araw. Diba ibang Ayan si Vice. Ayan si Vice. Salita ka na, Vice. Vice daw. Oh, Vice. Wala Pangulo. Wala pa Pangulo. Wala. Good evening po sa inyong lahat. Tatago na nga ako ng Walang taguan. Wala po akong masasabi sa pakikisama po ni Jerry. Talaga pong kahit na sabihin natin hindi siya talaga homeowner sa subdivision napamahal na po sa amin lahat siya. Dahil talagang hindi po na wawala ng araw na hindi namin tinutulungan, binibigyan namin ng trabaho. Alam po namin kasi kailangan yung pamilya niya. Oo nga. Ang sakit lang nga po sa kagustuhan niyang
itaguyod yung pamilya niya, pinabayaan na rin niya yung sarili niya. Yung nararamdaman niya, sinantabi na niya, dahil ang gusto niya, nakita yung mag-ina niya na masaya, hindi nakakain. Talagang isang muwarang naman na kahit na palit niya yung buhay niya para naman makita niya yung pamilya niya na masaya. Talagang malaking kawalan po sa subdivision ng pagkakawala niya dahil marami pa po kaming project na dapat talagang ibigay sa kanya para tulong na rin. Ewan ko lang kung babalikan pa niya, may kalahati pa po yung nice pa niya. Yun nga po ang inaano ko lang. Kasi pagkahapon po, pagkatapos Sino kaya? pagkadaan po sa atin ng bahay namin, hindi ka magkwentuhan. Huwag ka munang dadaan sa bahay ko, di ba ako? Kahilig po yan, ang sit-sit po niya sa mga anak niya, tawag niya, gagawin ko pa talaga yan. Kaya, ang mayano ko lang, maraming salamat sa nailingkod mo sa subdivision sa samahan. Sa ilang pamumuno, lalong-lalo na kay Engineer Andrew, talagang naging tao siya ni Engineer Andrew. Talagang hindi po pinababayaan. Laki po na itutulong niya kay Engineer Andrew sa mag-anak. So, ang sasabi ko lang kay Maribel, dumating na yung panahon na talagang hindi naman natin inaasahan. Ayaw man natin, talagang sabi nga ni Pastor Steve, doon lahat tayo papunta. Eh, nauna lang siya, nagmamadali, hindi rin natin kaya kagilan. Ang nangyayano ko lang sa'yo, harapin mo ngayon kung ano yung dapat mong harapin. Yung hindi mo nagagampanan dahil inaako niya, nasa sayong kamay na. Huwag mong isipin na wala, may nawala sa'yo, ang isipin mo mga anak. Dito naman kami, hindi masasabi ko, farewell na lang kapatid Jerry. Makikita-kita naman tayo sa takdang panahon. Wala naman nagmamadali, wala naman pwede sabihin kung bukas may bigyan mo wala. Ang Panginoon Diyos lang ang masasabi ko, hindi lang tayo dito. Tama nga sabi ni Pastor Tibo, hanggang nabubuhay tayo, Gumawa naman. share natin yung pagmamahal, share natin yung paglilingkod. Kung wala man tayo, alam natin isang tayo. So, yun lang, condolence sa Yuka, kapatid Jerry. Maraming salamat po. Si Juan pala, Ate Sel, di ba asawa ni... Oh, yes. O kaya si Ate Juan muna, kayo po ba? Sinabi na naman ako. Ate Juan po yung sa inyo. Si Kuya Charlie, mamaya. Ando ba si Kuya Charlie? Good evening sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat unang-una na doon sa mga tumulong na gabi na ay naniningi, hindi naman kami naniningi, nanghingi ng tulong para kay Jerry sa pamilya ng gamot dahil alam namin na wala namang pagkukunan. Pero gabing-gabi na sabi ko, tigil na natin dahil baka mayroong iba na sasabihin gabi na maglalabas tayo ng pera. Pero hindi sila nagmaramot. Nagbigay sila rin ng tulong. Kinabukasan, meron kami hindi nadaanan. Sinabi ko pero nag-abot pa rin. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat na nagtumulong sa mag-iina. Kaya ngayon sabi ko nga sa kanya, lakasan mo ang loob mo kahit may sakit ka. Bumulong ka sa asawa mo, dahil sabihin mo na, makaya ko ang lahat. Huwag mong pabayaan yung mga anak, lalo na yung anak pala may pinapala. Pero alam ko na isa rito o sa iba rito ay tutulong sa pagpapaaral sa iyong anak. May mga golden heart sila para sa iyo. Iyon ang pakiramdam ko. Pero nawa ay matupad. Hindi po tinitingnan kita ikaw. Pero sa kanya. Tsaka isa nandoon sa dulo. Alam ko, tutulong si Vice. Si Vice, kahit saan yan, pagka nagdaan dito, kamusta na si Jerry? Sabi ko nga, siguro, hindi na para sa atin siya. Kukuhanin na siya. At kung sabihin, lahat naman ng mga ginusto niya para sa atin, lahat na makatulong. Lalo na yung paggagrass natin, napakahirap. Higit sa lahat, yung pagbubomba ng
pamatay ng damo, nagawa niya. Pero yung pala, huli na niya magpapasaya sa atin na maayos ang ating, dahil tayo naman lahat ito sa subdivision. Ang lahat ay nagawa niya para sa ating lahat. Kaya ako, sa iyo Jerry, pag meron ako natira, pupunta ako sa garden. Bibigay ako kung ano yung makikira ko. Dahil yun lang tayo, dahil ako naman nag-iisa sa bahay. Yung anak ko sa gabi, nagtatrabaho ako na sa bahay. Pag may hindi ko nadala ng gabi, kinabukasan ng umaga, kahit kainitan, naglalaman ako. Nagagalit ko anak ko, baka ikaw naman ng madisgrasya. Dahil may edad ka na rin, pagbukas mo na lang ng umaga, huwag kang lalakad ng mainit. At may edad ka na, lalo ngayon, napakahirap ng mainit na lumakad sa kalsada. Iyon na lang. Ako mo ba si Selva, asawa ni Ayun, nagtatago. Paano? Si Charlie, pwede. Kasi yung pala naging tao ni si Juan para ano masasabi mo? Ika na, dito. Dito na. Diba kasi mamaya nung magsasalita pa, andyan pa, marami pa. Mamaya si Charlie mamaya. Si Charlie. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa ating mga ka-homeowners din po na nakasama ni Jerry. Na ano ko lang po sa kanya kasi talaga na isang mapagmahal na ano po siya sa kanyang asawa. Yun din po sa ating mga ka-homeowners. Kasi po nung mga panahon nag-guardia siya, talaga po ginagabayan niya po bawat meron pong kailangan ng tulong. Pinupuntahan niya po yung bawat bahay o gabi man po, umiikot din po si Jerry. Kaya po napakalaking tulong po na nagawa ni Jerry para sa atin. Kaya po ngayon po gabi to, labis po sa salamat po sa kanya sa lahat ng tulong na ginawa niya sa atin at pagmamahal sa ating lahat. Salamat po. Paano si... Ganda din eh! Alam mo, nakasama mo rin yan eh. Tagal mo rin na... Magandang gabi po sa inyo lahat. Babaguhin ko lang po yung mga sinabi ng mga nauna. Kasi lahat kayo malungkot. Meron po kasi akong kwento na narinig. Sa Lamay din yun. Ang nagkwento po noon yung kapatid po ni Kapitan, Kapromel. Si Kuya Dante po yung nagkwento. Ang kwento po ganito. Kasi halos lahat tayo, naipaplano natin yung buhay natin. Pero yung ipanganak at mamatay, Hindi ka. wala. Isa lang nagpaplano nun. Si Lord. Tapos, ganito yun eh. Kaya hindi kayo dapat malungkot. Nung ipanganak si Pare kong Jerry, siya lang yung nag-iisang umiyak. Nanay, tatay, lolo, kapatid, pinsan, mag-anak, lahat ng nandun, masaya nung inilabas si Jerry. Siya lang yung nag-iisang umiiyak. Pero ngayon, na kayo lahat, tayo lahat, nagdadalamhati na pagkawala niya. Siya yung nag-iisang masaya. Bakit? Kasi yung nagplano sa kanya ng ilabas siya, yun dinulit yung nagplano na kunin siya. Ibig sabihin, finish. Wala nang pag-iirap para kay Jerry. Kaya dapat, kahit naluluha ako, dapat maging masaya tayo lahat. Para kay Jerry, para hindi rin siya mag-isip na habang nandun siya, nagaya ng kwento na unang kinuwento na binasa ni Pastor Lee sa Bible, na pinapupunta ng mayaman para sabihan yung mga relatives. Napakasakit nun. Na hindi na natin pwedeng Walikan. i-rewind. One is, yung lahat ng nagawa na, wala na. Hindi na pwedeng balikan. Kaya po, nagpapasalamat ako sa inyo lahat na malaki yung naging contribution sa buhay ni Jerry Boy. Ako rin naman, meron din naman ako
tumulong. Meron din siya mga naikwento sa akin na mga karanasan. Pero sabi ko kay Jerry, nangyayari naman yan kahit kanino eh. Dilipas at dilipas yan. Matulog ka ngayon, bukas, 0 na ulit yan. Panibago na ulit. Kaya lang talagang habang tumatagal, yung buhay ng isang tao, papaigsi ng papaigsi. Parang ano lang din, parang lubid ng isang kalabaw na nakasuga. Limitado lang yun. Hanggang doon lang. Kaya lang, sa katagalan, nirorolyo kasi ng Panginoon yan eh. Pabalik sa Kanya. Yun lang yung pinakamaganda sa lahat. Hindi nagro-rolyo yung Panginoon ng palayo at hindi niya pinuputol. Laging papasok, pabalik. Yun lang po yung share ko sa inyo. Salamat. Meron ba? Meron din, meron ba? Ayun, si Ate Arlene. Liwanag pala ko. Gusto pang magsalita kahit sa maiksing. Salamat. Oh. Yung mga nakasama dyan. Ay. Ano, si Ate Arlene, baka gusto mo magsalita. Si Arlene. Ate Margie po. Si Margie. Margie, oo nga pala. Ate Margie. Yes, si Ate Margie. Katapos, ayun. Halika na rin eh. Ha? Konti lang, salamat ka lang. Pasok na, nga na. Last day na. Halika na, best friend. Halika na. Ito naman si BFF, kaganda yan. Yan, nahihiya. Ako na lang magsalita. Sige, pro-proxy ang kita. Hindi, nakasama ko rin kasi si Jerry. Video mo ako, dali. Ayan. Siguro kilala niyo naman po ako. Hindi aksidente na ako ay napunta sa North Highland. Kung tutusin kami ay taga Grand Royal talaga. So, sabi ko, Lord, saan mo kami dadalhin pang lugar? So, napunta ako sa North Highland Subdivision. Ako yung ngayon, nakasama ko si Jerry at nagkukwento ko, nailagay ko siya sa reels. Yung sumakay ako sa kanya, yung tawag doon yung bisikleta. At tuwa-tuwa ako dahil first time ko sumakay ng gano'n kasi anuhan ng fishball yon. So, nakatori ako, pagtitingin na kami. Sabi ko, ang hirap pala ka ako ng ganyan. O kaya ka ako pumadyak. Sabi niya, Ma'am Nona, mahirap padyakan to, wag na. So, mapapanood ba eka ako ng mga tao dyan? Sabi, oo ka ako, buong mundo manonood sa'yo. Kaya imirinis ko. Ngayon, sabi ko, kung bibigyan siya ng review, ilalagay ko sa YouTube channel. Bakit? Kasi hanggang sa pagtanda ng anak niya, hanggang sa hindi mabubura ang memories na yan. Hanggang sa pagtanda, hanggang sa maging teacher ng anak niya. Yung ala-ala ni Jerry ay mananatiling buhay. Kaya hindi aksidente tayo naging vlogger o bakit tayo nag-YouTube. Kasi pag tulad ng nanay ko namatay din nanay ko noong August 14. So, mahirap sa isang pamilya talaga yung may nawawala. Yung bang yung hindi mo inaasahan na akala mo ang lakas-lakas niya. Natulog lang yung nanay ko ha. Natulog lang yung nanay ko. Sabi niya, anak, matutulog ako. Bago siya, ala siya sakit. Pero binida niya yung memories niya nung siya dalaga, nung kami maliliit pa. Parang ni-recall ba, ni-rewind yung pangyayari niya nung dalaga, ganito si Binola, ganito. Kinuwento niya, tapos anak, matutulog lang ako. Alam ba, natulog si inay kasama kaming mag-anak. Bigla siya dumilat, tapos bigla siya bumuntong hinangay. Ang bilis, isang buntong hininga lang. Adela namin sa Sala Consolasyon, death on arrival agad. Siya ay 80 plus pa lang yung nanay ko. Sabi nga ang pagmamahal ang kailangan
ano natin, ibuhos sa mga mahal natin. Sabi kung nagagalit minsan tayo sa mga anak, kamag-anak, minsan, hindi mawawala yung galit eh. Normal yan dahil tao tayo. Pero yung galit, alisin mo isang araw lang. Alisin mo segundo lang. Bakit? Malay mo yung minutes na yan, patay ka na pala kinabukasan, di ba? So ano ibaon mong maiiwan sa mga mahal mo sa buhay? Meron bang legacy na love? Kaya nga inano ni Lord yung 9 fruit of the Holy Spirit. Kailangan nasa puso natin yan. Nakakalungkot kung sa isang messenger laging yung pagtatalo-talo, hindi pagkakaunawaan. Kung nga ipupuna ng bawat isa sa isang subdivision, napakaganda ng subdivision na yan. Bakit? Kasi Christ-centered. Christ-centered is heart. Heart yan eh. Kasi bakit tayo mamamatay kapag yung heart na natin ang nawala? Di ba? Andito yung buhay natin sa puso. Kaya kung ang pagmamahal natin nasa atin lahat, yung pagbibigayan, pagtutulungan, mamatay man tayo ngayon, sinasabi ko sa inyo, yung legacy itinanim mo hanggang sa langit niliwan ng kanilon. Bakit? Anak, naging mabuti kang mamamayan, naging mabuti ka sa kapatid mo, kamag-anak mo, sa magulang mo. Tinanim mo yung tama ang itanim natin. Kumbaga sa halaman, tamang dilig, tamang pag-aalaga, tamang pag-embrace sa tao. Kasi minsan nagiging fried chicken tayo. Kaya ako hindi mahilig sa fried chicken eh. Totoo na, huwag masyadong ma-fry. Kasi chicken natin, kahit ang ego natin na fried chicken na. Bakit? Eh, kasi yun na lagi nyo kinakain eh. Kaya ako gulay lang at saka fish. Bakit ang peace? Peace of mind, peace of love, peace. Kaya ako pa na isda lang kinakain ko, gulay. Hindi totoo lang, hindi ako makain ng chicken. Bakit? Hindi dahil sa allergy kasi ko, kaya lang paborito ko yan. Pero yung fried chicken, karamihan, nasa puso ng tao yan. Amen po ba? Umamin na kayo. Mag-asawa, nag-aaway, hindi nagbabate, natutulog. Bakit? Eh, nakakain ng fried chicken eh. Halos ayaw nang magharap. Dahil pa na yung fried chicken, nagtatalikuran na sila. Pero kung fish ang kinain nila, fish na tayo, sweetheart. O, di ba? Naku, naging preacher na ako, hindi comedy lang. Kasi naman kasi ako, yung asawa ni Pastor Rolly, comedian tayo. Kung mapapanood niyo ako sa Facebook, YouTube. Kasi ang motto ko sa buhay, mahalin ang tao sa buong mundo. Bakit? Yun ang kailangan. Bakit? Dahil God is love. Kahit ano denomination tayo, huwag mo sabihin Katoliko ka, Saksi ni Jehovah ka, Iglesia ka, o kahit anong pagkakilala mo sa Diyos, sasabihin sa'yo ni Lord pag namatay ka. Ligtas ka kasi Iglesia ka, ligtas ka na Katoliko. No! There is no religions na makapagliligtas sa kaluluwa mo. It's only relationship between you and God. Bakit? Dahil kilala mo si Kristo. Kilala mo yung Diyos na dinadasalan mo. Wala yan, kahit JAL ka, kahit born again ka, wala yan. Ang kailangan, read the Bible. Read the Bible sapagkat ang Biblia ay kinasihan ng banal na Espiritu Santo. Huwag tayong mabuhay sa relihiyon. Huwag kayong magalit sa akin. Maraming relihiyoso na 70 years old pero hindi niya binasa Genesis hanggang Pahayag. There is no mangmang siya sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi niya alam ang 9 fruit of the Holy Spirit. Alam niyo po ba yon? Sa Galatians, ano? Alam niyo po yon? Ibig sabihin, hindi niyo alam yung espiritu na kailangan na nasa atin. Kasi kung alam natin yan, walang awayan, walang pataasan ng ere, dahil love, peace, joy, patience, gentleness, goodness, yung lahat ng pagmamahal ng Diyos, yun ang kailangan natin. Mahal ko kayo, huwag kayo magalit sa akin, love you all, ayan. Mahal ko po kayo, at mapapanood nyo ito sa Winona Activities YouTube channel, dahil ito ay mananatiling memory ni Jen. Itong tribute na to ay para sa kanya, at para sa lahat, na ang katotohanan magpapalaya sa atin, mamamatay at mamamatay talaga tayo. Hindi tayo robot. Huwag natin ipagmalaki na mayaman tayo. Huwag natin ipagmalaki na duduktungan ni Lord ang buhay ko. Dadalhin ako sa US para magpagaling, ganun.
Ang pera, hindi rin makakapag-ito. Pero ang Diyos pwedeng magduktong ng buhay. Ang Diyos pwedeng pahabain ang iyong buhay. Lalo na kapag pinalugdan ka ng Diyos. Kaya nga meron na buhay na 1,000 years, 900 years. Dahil inalaw na Diyos yun. So kung tayo ay nasa Diyos, hindi tayo hahayaan niya na manatiling may galit sa puso. Kaya love lang. Sabihin mo sa sarili mo, sa mga katabi mo, love lang. Sabihin mo. Ay, hug mo. Pag babae sa babae, hug. Love lang. Love lang. Love lang, ganyan. Hindi lang isa magsusyota. Kahit sa mga magkukumari, BFF. Gusto ko lahat ng North Highland, BFF ko. Yan ang motto ko na, sabi ko na kay Vice yan. Kay Vice. Naku, nasa na yun si Pastor Ron. Iniwan na ako rin. Dito ka na. Pasensya na kayo sa akin. Ayan, alam ni Vice yun, yung motto namin na yung magmahalan tayo. Kasi mahal tayo ni Lord. Isang espiritu lang tayo, tandaan niyo yan. Walang denomination na dapat mag-usapan. God is love at one ang spirit tayo para kay Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God, we love you all. Sige po, stop po sana. Pwede magsalita, may lakad po. Nakikita tayo pa sa ngayon ni Jerry. Masaya yun na. Opo, makakita po tayo niyan. Sabi nga, naalala ko yung istorya ni... Sa Bible, meron pong istorya sa anak naman ni David. Nung nagkasakit po yung anak ni David, siya po ay nagluksa. Tulad po nung Jerry, nagluksa tayo, o yung mga lalo na kapag anak sa buhay, nagluksa nung may sakit. Pero nung namatay yung anak ni David, naglinis na po siya ng kanyang katawan, naging masaya na siya. Ngayon, sa buhay po natin, ayan, nandun na po si Jerry sa talagang tinatawag na kamatayan. Yung kahatungan naman po natin yan. Masaya na po tayo sa piling dahil kasama na niya ang Panginoon. Meron pa po ba? Sino pa ba gustong magsalita? Si ate, baba? Si ate Tessie, meron bang sasabihin? Naiyak na yun. Baka meron po kayong akon na si... Huwag po kayo. Hindi po ba kaya? Si ate. Baka meron pa po dyan, hindi po kasi yung iba, baka nakasama si Jerry. O, magpasalamat na rin. Dahil natin ko na po siya, huli na po natin gabi. Bukas na po ay dadali ng kalis niya sa huling atuhan. Meron pa po ba? Yan. O, si... Sige po, kung wala na po, i-close na po natin sa panalangin. Siguro, may time pa, pwedeng samahan, o yung iba naman, okay lang po siguro. Yung pwedeng mag-stay pa. Sige po, tayo manalangin, pamaging panalangin na lang po. Yan na lang po sa kanyang pinauupuan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Salamat po sa buhay po ni Jerry. Alam po namin masaya sa piling mo, Panginoon. Dalangin po namin na sa mga naiwan, sa bawat tao dito, ito'y maging isang inspirasyon, Panginoon, katulad ni Jerry. Pagkaman, hindi man namin siya gaano kilala, ito po yung nakakilala sa kanya, pero naipakita niya yung maputihang puso sa kanyang buhay, Panginoon. Maging yung kanyang pamilya, Panginoon. Lord, kayo patuloy na manguna, maging inspirasyon sa bawat isa na gawin namin, Panginoon, yung part namin na maging kami sa aming mga sarili. Hindi man namin kilala ang bawat isa, pero ipapadama namin, Panginoon, yung pag-ibig dahil una mo kami. Gagawin namin ito, hindi dahil sa merong
sarili namin, kundi gagawin namin ito dahil mahal na po namin at mahal po ang mga tao, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, kung kami may pamahalan, Panginoon, andun, napapatunayang kami mga anak mo. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. Samahan mo yung bawat isa ng kalakasan na nagmumula sa iyo physically, even spiritually, Panginoon, sa huling nagtungan pagkita sa cemetery ni Jerry, Panginoon. Lord, maging yung kagalakan sa ating mga puso, sa bawat maiiwan, sa bawat makikibahagi, Panginoon. Ilagay mo sa kanilang mga puso yung kagalakan, yung kapayapaan, katsagaan, Panginoon, na sa bawat ginagawa namin ito, sa konting bagay na aming ginawa, Lord, ikaw yung magbabalik sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, pagpalaan mo yung bawat isa sa gabing ito, samahan mo ng iyong kapangyarihan. At sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan po natin ng Jesus. Amen. Sige po, magandang gabi po sa bawat isa. Oh, Roxanne, salta ka. Tumalapit po ako sa iyong harapan. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin po ako sa aking mga nakuhang kasalanan. Buwan pa ng aking pagkabata. Panginoong Jesus, tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking bukas. Panginoong Jesus, ako na po ang mag-ari sa aking buhay. Salamat po ang aking pangalan sa aklat ng maraming salamat po. Sige po, ako na lang po yung mananalangin. Panginoon, kami pinagpapasalamat sa gabi ito. Salamat po sa buhay ni Jerry. Alam po namin, ito yung tumatawag, ito yung pumipili. Kita mo yung kanyang buhay, nung andito siya sa lupa, Panginoon. Kaya kayo po, Panginoon, yung manguna sa kanya. Lord, naniniwala po kami na nasa kanya kang piling, katulad po nung nilasa ng Panginoon, nasa piling ni Abraham. Lord, ngayon naman dito kami mga naiwan, maging yung mga mahal niya sa buhay, Panginoon, dalahin ko na samahan mo sila ng pangyarihan, ng presensya. Lord, sa bawat araw, bigyan mo ng lakas, bigyan ko ng matalinuhan, bigyan mo, Panginoon, ng malakas na pangangatawan, pag-iisip, kapakayanan, Panginoon, yung bawat araw na pagsubok na dinaraanan, Panginoon. Lord, samahan mo po, Panginoon, ipakita mo yung kapangyarihan sa kanilang pagsunod. Andon, Panginoon, bibigyan po sila ng kapayapaan, kagalakan sa kanilang mga puso, na sa buhay na pagdarating namin katulad ni Jerry, Panginoon, atin handa po yung ating mga. Lord, sa gabi ito, salamat. Pinagkakatiwala mo yung sa iyong buhay, sa iyong mga kamay, yung buhay ng bawat isa, sa iyong buhay ng mga. Salamat po, Panginoon, sa iyong puning at salamat. Amen. Sa gabi ito, gusto ko lang po tawagin yung Mrs. ni Jerry na magpasalamat. Siguro, hindi ko alam kung ano yung kanyang masasabi. Siguro, yung pagpapasalamat, paano ba yung Pasok kayo, pasok. Meron ka ni Jerry. Napakayaman ni Jerry. Malolobat na rin niya. Tulog.